Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo no, sa ating wall. At mapapanood din tayo sa ating page, Bunyog Pagkakaisa Public Page. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, talagang patigasan ng bungo, no? Pakapala ng muka dyan sa Senado. Itong mga Duterte Chinador, ha? Tawagin na nating mga Duterte Chinador, ay hindi po talaga pipirma yung mga yan dito sa Blue Ribbon Committee report na hinahanda nila Pampilo Lacson, nila Ping Lacson at nila Tito Soto ng majority. So itong mga Chinador na ito yung minority, no? Yan sila Alan Cayetano, sila Robin, si Bato lagi namang absent, di ba? So si Bongo, di ba? Amy Marcos. So, itong mga ito ay hindi pipirma. Kasama na po dyan, syempre, yung tatlong sangkot sa flood control, napapangalanan nga dun sa report ni Lacson sa Blue Ribbon, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, at si Jinggoy Estrada. No? So, ang sinasabi pa nga dyan sa Blue Ribbon Committee report na yan, nung una sa draft ang nakalagay ay magre-rekomenda na i-charge, kasuhan si Joel Jinggoy at Chis Escudero dahil sa kanilang pagkakasabit sa korupsyon sa flood control. Yung pangungulimbat ng pera ng bayan, di ba? Halimbawa, itong si Joel may sinasabi doon, dinilibera ng pera, 150 million, di ba? Sa Bukawi, Bulacan. Ganon din si Jinggoy, isinabit din ng mga DPWH engineer nila Bryce Hernandez. Si Chis Escudero naman tumanggap ng campaign donation mula sa contractor at yung mga question pa ng mga budget insertion nga niya sa mga flood control Anyway, yan yung laman ng report ni Lacson at sinasabi nga mula dun sa salitang charge na ibig sabihin kakasuhan, palalambutin. Gagawin na lang recommended for to undergo preliminary investigation. Ganun kumbaga instead na papakasuhan ay imbestigahan muna, di ba? Pinalambot yung salita. Pinapalambot na yung salita para sana mas maraming pipirma ng mga senador. Pero, kung pagbabasihan po natin yung huling statement ni Robin Padilla, the ever wonder boy, wonderful ba? Wonder boy, nakaka-depress ng senador. Si Robin Padilla, ay sabi niya, susunod daw siya sa kanilang leader na si Alan Peter Cayetano. Kung ano daw sabihin ni Cayetano, susunod si nakaka-stress na senador na si Robin. Di ba wala kang sariling utak 'yan di ba? Kaya nga nung sinabi ni Robin na yung mga kabataan daw ay weak, tingin ko mas weak si Robin kasi wala kang hindi gumagamit ng sariling utak. Sa kanya nanggagaling 'yon na pagdating sa report po ng Blue Ribbon Committee, baka hindi na nga babasahin ni Robin yan, basta sasabihin lang ni Alan, huwag kang pipirma dyan, hindi siya pipirma. So ganon, makikita nyo yung pattern. Siyempre, si Amy Marcos din, alam natin hindi pipirma yan. Siyempre, kasama po nila sa minority, itong si Joel, si Jinggoy at si Chis na pinapakasuhan nga po dyan. So, nakikita po natin na lahat ng mga nangyayari ngayon sa Senado, ang nakakalungkot po. Hindi na yan tungkol sa yung paghanap ng katotohanan o paghahanap ng pananagutan o paniningil sa sino mang may kasalanan, sa sino mang nagnakaw, sa sino mang nangurakot diyan sa flood control. Kasi dati ang mga senador ganyan, kahit na meron silang mga partido nung araw, nung mga panahong
tambay pa si Robin Padilla na gagawin tayo kay Robin, ano? Noong mga unang panahon, kahit naman ang mga senador noon ay may mga partido talaga sila sa politika, pero makita natin ng isang senador noon, may sariling paninindigan, may sariling utak, may mga prinsipyo, at hindi sila nadidiktahan. Di ba? Karamihan ng mga senador nung araw ganon. Tsaka hindi talaga garapala na nagpapaka panatiko. Kasi ngayon kitang-kita nyo si Robin, panatiko talaga ni ano yan. Ni Duterte. Si Alan Cayetano, magaling magsalita pero panatiko ni Duterte. Ganon din si Bato, di ba? Kaya lang nagtatago si Bato, lalo si Bongo. Si Amy Marcos, nilalabanan nga yung sariling kapatid para lang sa mga Duterte. Si Marcoleta, di ba? Isa pa yan. Lantaran yun, lantaran. Walang hiya dito. Kaya kung ang pag-uusapan po dyan yung Blue Ribbon Committee Report, na napakatagal na nag-hearing dyan, naglabas ng mga maraming narinig po ang taumbayan, ng mga testimonya, nakitang mga ebidensya. Dapat sana, itong mga senador, dahil sila naman ay binoto ng tao, pinapasahod ng taong bayan, nanumpa sa taong bayan, dapat sila ay maglilingkod sa taong bayan. Hindi sa Duterte o hindi sa Marcos, hindi kung kani-kanino. Sa tao, sa mamamayan ang paglilingkod. So dapat yung isang senador sana, kahit meron siyang partido politikal, sabi natin may bias, pero dapat nangingibabaw sa kanya yung ano ba yung para sa tao? At least. Di ba? Kahit may ganun man lamang na konsiderasyon. Dito nga wala Wala. Dahil sigurado tayo, yung Blue Ribbon Committee report na gagawin nila Lacson, ay ang pipirma dyan ay yung majority lang. Hindi pa nga natin alam kung pipirma sila Subiri dyan. Pero kahiyaan naman kasi majority floor leader si Subiri. Di ba? So, pero definitely, itong mga Duterte senators, itong mga nasa minority, protect Joel yan. Protect Chis Escudero. Protect Jinggoy. Kasi kung ilalaglag naman nga nila yung tatlong mokong na senador na sangkot sa flood control, mababawasan pa sila. Parang ganun. So, pero ang laging motibasyon lagi nitong mga ito ay politika. Nawala na yung, ano ba yung interest ng tao? Ano ba yung kabutihan ng bayan? Di, makamit ang hustisya. Panagutin yung mga nagkasala sa ilalim ng batas. Pero hindi, patigasan nga po yan ng bungo, pakapalan ng muka. Si Alan Cayetano, makikita nyo talagang may sarili silang minority report. Sigurado tayo dyan. May nilabas sila. Sarili nilang report yon. At makikita natin, ang punto naman ay ididiin si Marcos, pero palulusutin naman yung kampo ni Duterte, di ba? Ganon. Hindi maganda. Hindi maganda yung ganon. Dapat sa atin kasi mga kabunyog, ang paninindigan kasi natin, basta may kasalanan, may ebidensya talaga. May kasalanan. Dapat yan, kakasuhan kasi may pananagutan. May accountability. No matter what. Whoever. Di ba? Napa-English tayo. Kahit sino pa yan. Hindi natin tinitignan kung yan ay kampi kay Marcos. Bahagi ba yan ng administrasyon ni Marcos? Bahagi ba to ng administrasyon ni Duterte? Kakampi ba to ni Digong? Kakampi ba to ng Marcos? Dilawan ba to? Pink ba to? Pula ba yan? Wala tayong paki dyan sa mga kulay ng politika. Ang sa atin po sa Bunyog, dyan sa mga Blue Ribbon Committee report na yan, maging yung makatotohanan yan at makatarungan. Makatotohanan at makatarungan. Ibig sabihin, panagutin kung sinong may kasalanan dyan, kung sinong Poncio Pilato yan, ng mga Judas na yan, na mga magnanakaw na yan, irekomendang kasuhan yung mga yan, basta po may ebidensya na talagang sila'y nagnakaw. Walang palulusutin, walang sasuntuhin. Congressman man yan,
senador man yan, gabinete yan, undersecretary yan, engineer yan, mataas, mababa ang katungkulan, panagutin lahat. Kahit presidente, kahit dating presidente, kahit vice president. Basta may ebidensya. At hindi naman dahil ang motibo ay politika para siraan si Marcos, ilalagay si Duterte, o para wasakin tong isang politiko, kampihan to. Wala tayong paki. Mga kabunyog, wala tayong paki sa mga away ng mga politiko. Ang ating pinaninindigan ay yung pananagutan ng mga taong ito sa bayan. Kahit sino pa sila. Kahit sa ang politika pa sila nakahilera, anong kulay nila. Sana ganyan man lang yung mga senador na mga kagaya nila Robin. Si Robin talagang makita nyo, asong-aso na talagang wala na po. Sagad na sagad habang lumilipas yung mga araw, makikita nyo. Kaya may madedepress talaga. Tama rin. Nakaka-depress pag napapanood nyo at napapakinggan si Robin Padilla. Kasi 24 lang ang senador. Imagine niyo. Pagkatapos yan, makita nyo sila Marcoleta. May mga sariling version Para sa kanila kasi, sa totoo lang, itong mga Duterte senators, ang katotohanan lang sa kanila, ay si Duterte walang kasalanan yan, si Sara walang kasalanan yan. Yung mga kakampi nila, si Bato walang kasalanan, si Bongo, yung pamilya ni Bongo walang kasalanan yan. Si Joel, si Jinggoy, si Chis Escudero, kasi kakampi nila, walang kasalanan yan. Yung hindi nila kakampi, yun ang may kasalanan. Si Martin Romualdez, si Saldico, kung sino pang. Pero kapag kakampi nila, walang kasalanan. And hindi lang naman yan sa mga Duterte senator. Kahit naman sa kabilang panig din. May mga ganun din pag-iisip. Kaya, hindi tama yun Ano ang tama? Di panagutin ang may kasalanan. Di ba? Kaya lang, wala. Nakakalungkot yan mga kabunyog, mga kababayan. Kahit lang po sa Blue Ribbon Committee report, which is recommendatory lang naman talaga yan Ano ibig sabihin ng recommendatory? Isusulat yung report ng Blue Ribbon Committee, ire-recommenda kung ano ang gagawin sa mga tao na nakasulat doon. Kagaya nga niyan, ay lumambot na nga. Lumambot na si Lacson Nung sa draft report, ang nakalagay po, to recommend to charge. Ibig sabihin sa Tagalog, inire-recommenda na kasuhan si Joel, si Jinggoy, si Chis. Yun po yung nakalagay sa draft na nag-leak. Although partial pa lang yun, hindi pa kompleto. Nag-leak po yun, yung committee draft report na yon ng Blue Ribbon. Sabi, galing daw sa opisina ni Senator Lapid. Ang pinakatahimik na senador. Di ba? Si Lapid, doon daw galing yung leakage, no? So from the word charge nga, nakakasuhan, ay papalambutin. Gagawin na lang dun sa report. Ay ire-recommenda for preliminary investigation. Di ba? May nalalaan pang ganun no? May nalalaman pa silang, kumbagay, pinapaswabe pa. Niluluko pa ang taong bayan Kung nagnakaw na Nag-imbestiga pa kayo. Kung ang rekomendasyon naman ay iimbestigahan, iimbestigahan naman talaga yan di next time, wag na kayong mag-imbestiga kung wala rin lang namang buto. Wala rin lang naman din na palang kumbaga tawag ito, paninindigan yung report. Walang buto. Walang tapang, walang angas. Anong klaseng report yan, di ba? Palalambutin lang para lang pirmahan ng mga senador dahil ayaw ba nilang magkasakitan sila dahil mga magkakaibigan sila dyan. Kaya nga mahalaga ang mga senador, mga independent-minded mga principled. Sana. Mga may prinsipyo talaga, independent-minded. Hindi mahalaga yung pagkakaibigan, hindi mahalaga ang partido. Ang pinakamahalaga yung prinsipyo ng interest ng bayan. Yun sana yung pinaka tawag dito, qualification ng isang senador. Hindi kahit lang sa Blue Ribbon Committee report, tagal-tagal na gawin yan. Tapos papalambutin pa. Pinapalambot na yung word, pero may ibang version pa, yung minority, sila alat. Kaya magulo. Magulo po. At ako, sabi ko nga, yan namang Blue Ribbon Committee report, recommendatory lang yan. Ang talaga namang mag-iimbestiga dyan na po pwedeng
magkalap ng ebidensya, mag-file ng kaso, yung Department of Justice at yung Ombudsman ni Boying Rimulya. Yan po ang pwedeng magsampa ng kaso. Ang Ombudsman at ang DOJ. Di ba? So itong Senado, yung Blue Ribbon Committee ay recommendatory. Nagre-recommend na. Nagre-recommend ka na nga lang pero ayaw pang pirmahan. Anong klase yan? Dahil nga, yun nga, hindi pipirmahan para protektahan si Joel, protektahan si Jinggoy, protektahan si Chis Escudero. At ano ang dynamics niyan? Ba't kailangan nila talagang alagaan itong tatlong mokong na to? Na mga magnanakaw na to, ha? Sabihin na natin. Bakit kailangan alagaan ng mga magnanakaw na tatlong senador na to? Na sa investigasyon na yun ay lumitaw na mga nakinabang sa flood control. Sa simpleng dahilan po na kailangan nila ng boto sa impeachment ni Sara Duterte, di ba? Ganun katindi, di ba? Boto yan pag yan tatlo na yan, di ba? Kailangan alagaan yan ng mga Duterte boys at maging ano yan, di ba? Ka-Obet de Castro ng Bayan, bagong alyansa Makabayan, mabuhay kayo ha, Bayan. Magkikita-kita na naman tayo ka-Obet diyan sa EDSA, di ba? Sila ka-Obet. Tignan niyo yung Makabayan Black. Maganda ang prinsipyo ng Makabayan Black Nagsampa ng impeachment ni Marcos. Kasi nakikita nila may mga grounds. Di Marcos pagtatanggol niya sarili niya. Nagsampa sila ng impeachment kay Sara Duterte na ang bunyog na pumirma diyan. Ganun lang naman yun di ba? At least tayo kasi sinasabi natin ang mali-mali. Kung may dapat managot, panagutin lahat, walang pipiliin, 'di ba? Ka-Obet. Kaya saludo tayo diyan sa Makabayan Black, di ba? Hindi na tayo dapat namimili ng sa hirap ba naman na nararanasan nating mga Pilipino, 'di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Tayo ba naman mahihiya at mangingimi sa mga magnanakaw na 'yan? Tayo pa ba ang mahihiya at mag-aalangan na magsabing, "Uy, mga walang ya kayo"? Magsilayas na kayo sa mga pwesto nyo. Hindi na tayo dapat nahihiya Dapat tayo na talaga yung matapang. Minsan baligtad pa. Parang tayo pang nahihiya sa mga magnanakaw, di ba? Ang kakapal kasi ng mukha ng mga magnanakaw, di ba? Nagkakampihan. Yun ang ibig kong sabihin po. Di ba? Yun po ang ibig kong sabihin. Tayo kasi, ano yan ang paglaban sa korupsyon, titignan mo yung ebidensya talaga. Hindi naman tayo nagbibintang na parang pag tinuro mo, may 4 na nakatutok sa'yo. Hindi, dapat pag tumuro tayo, 5 agad. Yan At yan 5 na yan na nakaturo doon sa ating sinasabing kurap. Ebidensya yan. Hindi yan basta akusasyon. Pag turo mong ganun, may ebidensya. Di ba? Ganun yun Katotohanan yung ebidensya Hindi ka naman nag-iimbento ng kwento. Hindi naman masama yung ebidensya mo ano lang. Parang ebidensya halimbawa ng NTF-ELCAC, yung mga tinatanim. Tanim, halimbawa, tag dito? Halimbawa, ELCAC, di ba? Nangangaso sa mga aktivista pero nagtatanim ng mga armas. Kung ano-anong mga tinatanim. Yun yung mga walang kwenta na pagsasampa ng kaso. Pero sa atin, ang gusto kasi natin, pag tinuro natin yung politiko, magnanakaw to, ito ebidensya, kaya ang turo natin hindi ganun. 5 agad, di ba? Kung pwede 10, kung 10 ang ebidensya, turo natin, mga magnanakaw. Hindi tayo mangingimi Yun yung mensahe po ng bunyog lagi sa ating mga kababayan. Mga kabunyog, mga kababayan, mahalin natin yung bayan. Huwag tayong magpanatiko, maka Marcos yan, maka Duterte, maka Aquino, maka Pink Lawan yan, maka Dilawan, maka Verde, pula. Lagi doon nakatingin sa, may kasalanan ba yan? Kung may kasalanan yan, parusahan yan, panugutin yan. Hindi natin yan sasantuhin. Di ba? Dahil tayo'y makabayan. Wala tayong paki sa politiko. Ganon ang pagmamahal sa bayan, mga kabunyog. Dahil tayo ang ninanakawan. Kada bilyon na ninanakaw nila, ilang ospital lang nawawala. Ilang gamot ang pwede sanang magligtas sa mga kababayan natin. Ilang libro na yan ng kabataan. Ilang scholar na yan. Ilang ano na yan, ilang kalsada na yan. Ilang ospital, ilang palengke na yan, ilang mga industriya na ang pwedeng gawin dyan para makapagpatayo ng mga
pagawaan na magkaroon ng trabaho ang tao, magkaroon tayong industrialisasyon. Ang daming pwedeng gawin sa pera ng bayan, ninanakaw nila. Tayo ang ninanakawan. Tayo na ninanakawan laban sa mga magnanakaw. Kaya makita niyo yung Senado, ba't sila magulo? Kitang-kita mo ang kampihan eh. Kakampi kay ganito, kakampi kay Sara, kakampi. Bakit hindi ninyo kampihan ang taong bayan, mga senador? Ikaw, Robin, kaysa nagpapakaaso ka kay Duterte at kay Cayetano, ba't di mo gamitin ang utak mo? Sigurado tayo, may utak si Robin. Kaya lang, hindi ginagamit. Ewan ko, konsensya. Si Alan, ambassador ni ano daw. Ambassador daw ni Jesus Christ. Baka tinadyakan ka ni Kristo kung... Jesus Mariosep. Kung naka face to face dito si Jesus, baka tadyakan ang mukha ni Alan Cayetano. Hindi kaya. Sabi, ambassador. Parang sugo siya ni Yeso Kristo. Ganun yun. Pag ambassador, sugo ka eh. Baka sugo ka ni Judas. Cayetano, sugo ka ni Judas. Walang yaka. Pati yung pagpatay ni Duterte, na ano mo, tawag ito, pinagtatanggol mo. Sinasabi mo, walang EGK, kahit isa. Sabi niya sa UN, ganun eh. Diba? Ano to? Biro, pinagtatanggol nila yung tatlong senador na daang-daang milyon po yung usapan dito. Bilyones. Si Chis, si Jinggoy, tsaka si Joel. Pinagtatanggol nila Alan, nila Marcolet. Mga pare-pareho eh. Hindi pipirma nga yan ng, yun nga pinag-usapan natin, hindi pipirma ng committee report yan. Yung mga yan, di ba? Yan ang sugo ni Jesus Christ. Baka sugo ni Judas, no? Sugo ni Judas, di ba? Yan na. Sabi ni Alan kasi, sugo daw, ambassador ni ni Jesus, sabi niya. Ganyan din si Joel, okay? Pa-Bible. Paano, yan. Nagagamit niya yung relihiyon niya. Kawawa din yung mga taong naluluko nito eh. Pag nasa selda na kayo, diyan na kayo magtayo kayo ng diyan. Mag-praise dano kayo diyan para magsisi kayo, Joel. Yan, bagay sa'yo, magpastor ka sa loob ng kulungan. Walang yaka. Walang yaka kayo araw-araw. Si Ala, sino pa ba? Si Marcoleta. Tingnan si Marcoleta. Matindi, di ba? Wala eh. Si Amy Marcos. Medyo nananahimik ngayon, pero alam niyo, makasara yan. Di ba? Sabihan niyo yung kapatid niyang adik in public. Paalang-alang kay Sara. Imagine niyo yan. Sino pa bang mga minority senators dyan? Ano po yan eh? Siyam yan eh. Siyam na boto ang kailangan ni Sara para makalusot siya sa impeachment. Tandaan natin, kung 16 votes ang makuhang boto for conviction, mako-convict po si Sara sa impeachment. Kasi kailangan 2/3, di ba? 8, di 16. 24 ang senador, ang 2/3 is 16. So, kung siyam ang makasara o makaduterte na senador, siyam, di 15 lang yung kung sakali boboto ng conviction. Di lulusot si Sara pag meron siyang siyam. Sa ngayon, may siyam sila, di ba? Si Bato, ewan ko kung paano boboto si Bato, nagtatago. Yun ang isa sa mga ko-questionin dyan, tingin natin. Paano ka nga naman boboto Bato kung nagtatago ka, hindi ka mag-participate sa impeachment proceedings, di ba? So, ganun yan. So, may mga question dyan sa botohan. Pero definitely ngayon, may siyam silang boto ngayon. Bilangin po natin, si Marcoleta, si Bato, si Bongo, si Robin, si Marcoleta, si Alan Cayetano, si Jinggoy, si Joel, si Chis, tsaka si Amy. Di siyam, di ba? Yung Pia Cayetano, nandun pa yun kila Soto. Pero alam nyo, si Pia, siyempre kakampirin yan sa kapatid niya. Kunwari pa yan. Judas din yan di ba? Maniwala kayo kay Pia Cayetano. Pagdating ng oras, kakampiyan sa kapatid niya. Siyempre yung naglalaro diyan. Pero ngayon, si Pia Cayetano, naglalaro, nandun kay Soto ngayon. Pero yan yung pwedeng hatakan ni Alan di ba? Pagka isosolidify nila yan. Pang safety nila yan di ba? So, ganun po yun. At kahit nga, may sinasabi na kahit makulong yung tatlo, halimbawa si Jinggoy, si Chis, tsaka si Joel, kahit makulong,
ay kailangan pa rin ng 16 pa rin na boto. So mahirap pa rin talaga yung 16, ano? Mahirap po 'yun. O di ba, Ma'am Nancy Enong? Kaya makita nyo, diyan pa lang sa Blue Ribbon Committee report, botohan na kay Sara yan eh. Parang yan na yung botohan kay Sara. Di ba? Yun na yun eh. Duterte senators versus majority. Yan na rin po yun eh. Meron pa bang iba yan? Lahat naman yan, labas na ang barahan yan eh. Si Alan, talagang hindi naman yan mga defender ni Sara yan. Si Alan, si Marcoleta, labas na ang barahan yan. Hindi na natin kailangan pang hulaan ng botohan. Ang gusto na lang ng tao, magkaroon ng trial, kahit alam na natin yung boto ng mga hudas na to, kasi gusto natin makita ng taong bayan yung ebidensya. Ebidensya, yung taong bayan mismo ang husga. Yan sila Alan, sila Robin, alam na natin ang boto niyan eh. Hindi naman na tayo kailangan maglolokohan pa dito na para bang suspense pa yung boto niyan. Hindi na po eh. Ang boto niyan, currently, 15-9. 15 ang magkukonvict kay Sara, 9 yung hindi. Baka nga madagdagan pa. Siyempre, sa panig nga nila Soto, baka may babalimbing pa dyan. Ay, yung bilyar, yung 2 bilyar. Kapag naipit ng todo yan, mga oportunista din yan. Pwede yung 2 bilyar na yan, magsisip po yan eh. Balimbing din yan eh. Yung 2 boto ng bilyar, pwede po yung pumunta dun kila Alan. Si Pia, mag-ano yan? Or hindi pala 59 kung sakali. Kung si Pia Cayetano, di ang botohan niyan is 10, 14, 10. O isipin niyo yan. Hindi talaga makukonvict si Sara, di ba? Hindi naman surprising yun eh, di ba? Kasi basa na natin eh. Alam nga naman magbabago si Robin eh, ikukonvict si Sara. Eh pag nagbago si Robin, nagbotohan sa impeachment. Sabihin ni Robin, guilty si Sara, ibang Robin Padilla yun, ha? Himala yun. O kaya si Marcoleta, isipin nyo, mangyayari ba yun na magiging anti-Duterte si Marcoleta? Di ba? Hindi mangyayari, di ba? Maliban na lang kung ano yan, kung i-exorcist natin, i-exorcist, no? Di ba? Ano naman ang gagawin nyo? Bibinditahan ng ano? Mawala yung ano sa kanila, masamang espiritu ng kasinungalingan, o di ba? Pero malabo eh. So yung botohan ng impeachment, parang yan yung botohan sa, makikita nyo yung botohan sa Blue Ribbon Committee report. Blueprint na yan. Yan blueprint na ng pattern ng botohan sa Senado. Bakit? Survival ng 3 senador yan eh. Ni Joel, ni Jinggoy, tsaka ni Cheese. O di ba? Siyempre, iba pa rin yung nandun si Joel, si Jinggoy, tsaka si Cheese sa impeachment trial. Tagapagtanggol ni Sara yan. Siyempre, lahat ng mga tingin nilang mag-i-incriminate kay Sara Duterte sa impeachment trial sa mata ng publiko, mga taga-kontra yan ngayon. Kahit sa mga senator judges yan, may bias yan. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? So, hindi tayo, alam natin na ganyan talaga ang masakit na katotohanan sa kalagayan ng ating Senado ngayon. Kahit ang Blue Ribbon Committee report, na galit ang tao sa mga nakawan sa flood control, ang mga senador, lalo itong mga senador, mga Duterte senator, hindi po sila natatakot sa galit ng taong bayan. Hindi sila takot eh. Di ba? Feeling nila, kaya pa rin nilang manalo kahit na magiging maka-Duterte sila. Napakasakit po niyan, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan lang naman po ang dynamics ng Senado, no? Pero kailangan tuloy lang ang ating laban, mga kabunyog, di ba? Sir Rod ng California, kabunyog natin, Sir Julian Robin, Sir Rod ng California, maraming salamat sa iyong 500 stars, no? Thank you po, Sir Rod, Another 500 stars ba to? 100 stars. Ma'am Nancy Enong sa 100 stars. Sabi ni Kajol Ortiz, pinagsisilbihan nila ay hindi taong bayan. Serbisyo, hindi perwisyo. Yun nga ka, George, hindi na nga nagseserbisyo, pineperwisyo pa tayo. Pipirma na nga lang para i-recommendang kasuhan, ayaw pang pirman. Diba? Kahit na nga palalambutin na yung word na preliminary investigation, hindi pa rin pipirma sila Marcoleta dyan, sila Robin. Para sa kanila, ang dapat makulong si Marcos o ma-impeach si Marcos, yung mga kalaban nila, si Romualdez, di ba? Lahat ng kalaban nila. Basta yung panig ni Sara, hindi pwede.
Lahat ng kakampi nila, hindi pwede, di ba? Ganun sila eh. Kaya tayo nasusuka sa kanila. Galit tayo pagka nagkakampihan ng mga magnanakaw, galit tayo. Galit tayo sa sinungaling. Kasi tayo sa bunyog, mahal natin ang bayan eh. Kaya sabi natin, dapat katotohanan kahit sinong sagasaan dyan. Sabi ni Bernie Castillo, nagagalit na si Kabunyog Bernie Castillo. Buwagin na yan, lecheng Senado na yan. Nagkakampi-kampi lang sila. Walang unity, may kampi kay Pedro at may kampi kay Juan. Pagka ganyan, wala namang pag-asa ang bansa natin, puro mga timawa sa salapi at sa kapangyarihan. Kaya nga, tama kayo karamihan sa politiko. Tama ka dyan, Kabunyog Bernie. Kampi-kampihan sila. Lahat naman ng sahod nila, yung ginagastos nila sa Senado, opisina nila, sasakyan nila, gasolina nila, pinampapasahod nila sa staff nila. Lahat ng gastos ng mga yan, kasama yun, ninanakaw nila, SOP, lahat yan, kwarta ng bayan eh. Diba, Bernie, Mildred Del Moro, ng kabunyog natin sa sa Lucena City, Kabunyog Mildred Del Moro. Diba, kampi-kampihan, pero ang mga sahod, ang mga ginagastos na kwarta sa kanilang mga opisina, kasama na ang nakaw nila, ay pera ng taong bayan, pera natin. Pero hindi tayo ang kinakampihan nila. Yung mga kapwa naman nila mga magnanakaw. Nakakalungkot, di ba? Pero tuloy lang ang laban natin. Dapat tuloy lang. Imulat natin ang mga tao. Ganun ang role ng bunyog natin di ba? Imumulat natin. Hindi tayo dapat nasisiraan ng loob dito. Dapat lalo tayong tumatapang. Habang winawalangya tayo, dapat lalong tumatapang ang isang kabunyog. Hindi natin sila atrasan kasi dapat yung boses natin palakasin natin. Sasabihin natin, pare-parehas naman itong mga ito eh. May panahong magkakampi, tapos ngayon magkaaway, pero nasan tayo lagi dyan? Tayo lagi naiipit eh. Di ba? Sa totoo po lang. Sa totoo lang tayo eh. Di ba? Si Joel Villanueva, isipin nyo nga. Mayabang pa, di ba? Noong isang araw, may video na galit siya eh. Tinatanong siya ng reporter tungkol sa Blue Ribbon Committee report. Galit siya. Di ba? Alex M.D. Inocencio, comment about Marcoleta, tanga daw, di nakakaintindi, sabi DDS, kaya daw ganun si Marcoleta para palakasin daw claim natin sa West Philippine Sea. Totoo ba ito, sir? Good evening po. Sabi ni Alex M.D. Inocencio, hindi po totoo. Yung nagsasabi na papalakasin ni Marcoleta, bugok po yun. Nagpapaluko kayo kay Marcoleta. Hindi ko alam kung maaawa ako sa mga DDS eh. Yung iba naman talagang naloloko talaga, sa totoo lang. Paano papalakasin lahat ng sinasabi ni Marcoleta, yung kung ano yung sinasabi ng China? Kumbaga, simple lang naman di ba? Nanalo ka na sa kaso, tapos yung panalo mo, kukwestiyonin mo. Di ba? Ganyan ka gago si Marcoleta. Madaling intindihin. Nanalo ka sa kaso, sa'yo yung sinasabi, halimbawa, lupa o West Philippine Sea. Panalo tayo sa kaso. Sa sinasabi, yung 9 dust line ng China ay walang visa kasi sabi ng korte, walang historical basis yung 9 dust line nyo na sinasakop nyo na yung almost 90% or 95% ng South China Sea. Hindi yan, wala yan. Walang visa yan, kaya walang basis yung claim nyo China. So anong ibig sabihin nun? Igalang nyo yung extra, igalang yung UNCLOS, sabi nung arbitral ruling, yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Panalo ka sa kaso tapos kukwestiyonin mo yung sarili mong panalo na panalo mo, yung panalo ng Pilipinas, hahanapan ni Marcoleta ng butas. Anong tawag sa ganun? Di Judas, Pilipino siya di ba? Paano sabihin papalakasin ang claim? Ewan ko po kung anong utak din ng mga ibang naluluko, di ba? Panalo na nga tayo, tapos kino-question pa ni Marcoleta. Anong klaseng Pilipino yan? Judas yan di ba? Kaya sa tawag natin dyan, yung Chinese Bulldog. Si Robin Padilla, tawagin na nating Chinese Bullfrog. Kokak lang kokak si Robin. Ito naman si Marcoleta, kahol ng kahol. Ganun din si Alan, di ba? Yung panalo ng Pilipinas, sinahanapan nila ng butas. Ganun sila kahudas. Kakulex, tama po, tuloy laban sa mga demonyong senador na DDS. Sabi ni Neil Paras. Anyway, ang topic natin dito, hindi naman yung South, yung West Philippine Sea.
yung Blue Ribbon Committee report na hindi nga pipirmahan ng minority, ng mga Duterte senators. Bakit hindi nila pipirmahan? Again, kasi kaya hindi nila pipirmahan kasi doon ay nire-recommenda na for a preliminary investigation o charge, kung anong word ang gagamitin, nire-recomendahan doon si Jinggoy, si Joel at si Chis Escudero na kakampi nila. Kaya hindi nila yun pipirmahan. Bakit po? Kasi yun makakabawas po yun ng tagapagtanggol ni Sara. Ganon sila kasakim, di ba? Ganong katindi itong mga ito. Samantalang ang tao galit na galit sa flood control. Hindi, ibig sabihin wala silang paki, wala. Pera lang ba? Bilyon-bilyon lang naman ang ninakaw eh. Daan-daang milyon lang naman eh. Kahit may ebidensya, hindi nila pipirmahan yan. Kakampi nila yan eh. Napakasakit po. Di ba? Rodoro RM, mga walang kwentang DDS senator. Totoo yan, walang kwenta talaga. At maraming naluluko yung mga yan. Pero laban lang tayo. Kasi tayo nagsasabi ng totoo eh. Dapat tayo ang mas maingay kasi dapat mas malakas boses natin kasi tayo ang nagsasabi ng totoo. Wala tayong sinasabi dito na walang batayan. Kakapal lang mga muka, sabi ni Daisy P. Kabanding. Kaya alam nyo, yung botohan dyan sa Blue Ribbon Committee report, ulitin ko, yan lang din ang botohan sa Sara impeachment trial. Or baka nga si Pia, dadagdag pa yun. Kaya magiging 10, mga 10 sila. Kung bumalimbing pa yung 2 bilyar, di 12 na sila. So, parang 12, in a way, 12 ang boto, di ba? Ang tindi, di ba? Ang kailangan na boto sa impeachment ni Sara, 16. Medyo mahirapan talaga. Pero again, ang sinasabi lang natin, impeachment trial para makita ng tao yung ebidensya. Para pagdating ng 2028, kahit makakampanya si Sara, malalaman ng tao, ay, pera mo galing sa drug lord. Kasi may bank account na nakita sa impeachment, verified na bank account, tinuhulugan ng pera ng drug lord. Pinatawag pa nga yung drug lord, di ba? Pag ganun. Yung Mary Grace Piatos mo, hindi totoo kasi, di ba? Makikita ng tao sa impeachment trial yun. Walang magagawa sila Alan doon. Magkakakahul lang sila Alan doon, sila Robin, sila Marcoleta. Magkakakahul yan. Yung mukha ni Marcoleta, magiging bulldog yan. Mambubuli yan. Pero wala, makikita ng tao yung ebidensya. Doon sila takot eh. Takot sila sa katotohanan, mga kababayan, mga kabunyog. Tayo, hindi tayo takot sa katotohanan. Gustong-gusto natin ang katotohanan kasi yan ang magpapalaya sa atin. Yan ang magpapaliwanag ng isip ng mga tao, ang katotohanan. At pawang katotohanan lamang at diyan tayo maninindigan. Mga kabunyog, di ba? Kaya masaya tayo na ituloy ang impeachment trial. Masaya din tayo na i-push na yung Blue Ribbon Committee report na yan. Pirmahan man yan ng mga hudas o hindi, ituloy nyo yan. I-recommend nyo na. Kasuhan nyo na yung 3 magnanakaw. Si Joel, si Jinggoy, tsaka si Cheese. Nauna na nga si Budots eh. Di ba? Ganun lang naman eh. Katotohanan tayo eh. Ang katotohanan, pananagutan yan eh. Makikita ng tawang totoo. Malalaman natin ang katarungan. Sino ang may kasalanan? At kung may kasalanan, parusahan. Kung anong in-apply sa maliit na tao na nagnakaw ng isang latang sardinas, na nakakulong, kinukulong ang nagnakaw ng isang latang gatas sa grocery, na isang pobre ang nagnakaw ng 1,000,000, 100 bilyon, ay ikulong din. Kasi isa dapat lang ang batas. Ang para sa mahirap at para sa mayaman, iisa lang. Yun ang katarungan, yung sinabing pagkapantay-pantay sa ilalim ng batas. At makakamit lang natin ang katarungan kung may katotohanan. Diyan natatakot itong mga Duterte Huda Senator, pati ang mga Duterte, sila Sara, takot sila sa katotohanan. Takot sila sa liwanag. Para silang mga vampira na takot sa liwanag, nasisilaw sila. Kaya nagtatago sila sa dilim, nag-aahasik sila ng lagim ng kadiliman. Para ang mga tao bulag. Pero pag nakita ng taong katotohanan, ang mga ebidensya. Wala silang kawala diyan. Katotohanan 'yan eh. 'Di ba? Ang katotohanan matalim 'yan. 'Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? 'Di ba? Fernando Malabana nanonood sa atin. Cynthia Manalo, magandang gabi po, Sir Kulek. Salamat sa lahat ng nag-send ng stars ha.
At sa February 25, magkita-kita tayo mga kabunyog. Magrarally na naman tayo sa kalsada, di ba? Sisigaw tayo doon. Lahat ng korap, panagutin lahat. Sama natin ang iba't ibang mga grupo. O, di ba? Lahat ng korap, panagutin lahat. Yun ang tama di ba? Panagutin natin lahat ng korap. O, di ba, mga kabunyog Belen official, kaya nga sir, mga aswang sa katotohanan, di ba? Kabunyog Belen ang Baguio. Totoo yan. Mga aswang yung mga yan wag tayo, kaya nga ako, di ba? Anong tight ang bunyog? Ano ng bunyog, di ba? Nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Di ba? Napakaganda mga kabunyog. Nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan, di ba? Diretso yan, di ba? Proud tayo dyan pag nagbablog tayo. Kasi hindi tayo fake news at wala tayong pinoprotektahan kahit sino. Wala tayong pinangingilagan, di ba? Invite natin ang mga kababayan natin, maging member kayo ng Bunyog Pagkakaisa, ang tunay na partido ng mamamayan. Di ba? Samuel Kising nanonood, salamat Samuel Kising, Roger Talavera, pasensya na sa mga hindi ko mababate, Oo. Sabi ni Alex MD Inocencio, kung si Marcoleta, Chairman Blue Ribbon Committee, ipipilit niya Romualdez, mastermind, tapos kukuha ng witness sa palso. Grabe na tao yan. Kaya nga, tayo ba against na kasuhan si Romualdez? Sige, kasuhan nyo. Labasan nyo ebidensya, pailan nyo sa korte. Walang problema yan. Sama nyo sa Blue Ribbon Committee report. Problema, yung gutesa mo, nasan yung gutesa mo? Pagka-testimonya sa Senado, nagtago. Anong klaseng witness yun? Tayo, wala tayong sisinuin. Ang gusto lang natin, wag nyong lagyan ng motibo sa politika. Ilabas nyo kasi yan ang totoo. Ganun dapat. Ilabas nyo yung ebidensya kasi nagnakaw yan. Hindi, panagutin natin. Kahit ba Romualdez yan, kahit sino pa. Pero dapat walang motibo ng politika para lang siraan si Marcos at iupo si Sara. Hindi tayo papayag sa ganun. Hindi tayo papayag sa ganun. Yung ang end goal nila ay si Sara maupo. Ano yan? Hindi tayo papayag, di ba? Sa katotohanan tayo, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Para sa bayan, tuloy ang laban. Sabi ni Ma'am Cynthia Manalo. Advance happy birthday, Ma'am Cynthia Manalo. At Ma'am Nance Enong, salamat sa yung ipapadalang tikoy. Tinatakam ako sa tikoy, di ba? Masarap ang tikoy, At Happy Chinese New Year. Hindi tayo galit sa mga Chinese people, Hindi tayo galit sa Chinese people. Galit lang tayo sa kanilang yung kanila pulisiya ng kanilang gobyerno, pero hindi sa tao. Toto RMS, gandang gabi po. Salamat. Siyo Orate, tama, wala nang tiwala sa mga senator at congressman. Mario Cinco, nanonood. Salamat. So, okay, dami nanonood sa atin. So, Nes Prando, si Agnes nanonood. Salamat, Nes, sa iyong panonood. Kaibigan natin sa San Jose del Monte, Bulacan. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Sir Julian Robin, salamat sa mga pa-stars mo, Junior Dal, Pia Cayetano, di Lady James Bond. Lady James Bond ba si Pia Cayetano? Siyempre, kakampiyan sa, at the end, kakampiyan sa utol niya na si Alan, di ba? Marites Cuales, nanonood sa atin, Froilan Monsalud, si Rapico, thank you sa mga panonood. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Pasensya na sa mga hindi ko nabati. Rudy Banasihan, salamat po. So pasensya na sa mga hindi nabati. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Ray Yuson, good evening po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.